Natukoy na ang pinagmulan ng sunog sa pagawaan ng tsinelas na ikinasawi ng maraming empleyado sa Valenzuela City kahapon. Ngunit nananatiling palaisipan kung bakit hindi nakalabas sa fire exit ang mga nasawing empleyado. Mula sa Valenzuela City, itong balita ni Monokson Live. Mon, good evening. Magandang hapon, Attorney Reg. Establisyado na yung dahilan ng sunog ayon dun sa mga nakausap natin ng mga opisyal dito sa Bureau of Fire Protection. Establisyado na ang pinagmulan ng sunog ay itong pagwe-welding na ginagawa dun sa may harap ng gate ng mismong factory na sleeper. Ngayon, nung nagwe-welding sila, tumalsik itong tatawag na ember o spark dun sa isang chemical malapit dun sa welding. Kung kaya't ang nangyari, agad o mabilis na kumalat itong apoy na siya naman tumupok dun sa gusali. Subalit wala pang pinal na investigasyon ang Philippine National Police kung dun sa mga katanungan na bakit marami yung namatay at dun sa katanungan syempre ng ilan na bakit hindi marami ang nakalabas dun sa fire exit. Gayong marami naman na mga survivor na nakausap natin kahapon na dun sila dumaan sa may fire exit. Gayun din, merong building permit at meron ding business permit ang pabrika ng tsinelas na nasunog dito nga sa Valenzuela kahapon. At ayon kay City Fire Marshal na nag-inspeksyon na naturang gusali ngayong taon ay nakapasa naman dun sa fire safety na tinatawag nila yung fire safety compliance itong factory. Kinumpirma rin ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela na mayroong fire exit ang warehouse dun sa bandang hulihan ng gusali. Subalit ang hindi pa malinaw sa ngayon, yun nga yung katanungan ng marami, Attorney Reg, bakit marami ang hindi nakalabas ng buhay sa loob ng warehouse, gayong merong mga survivor na nakausap tayo na nakalabas sila doon sa may exit. Ipapakita ko lang sa inyo saglit itong floor plan. Ayan. Kasi kanina nakausap natin yung mismong fire marshal at yung ilan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Ito yung floor plan nung warehouse. So yung basically yung warehouse nahahati sa tatlong division. Yung may hagdan dito nagwe-welding, no? Sa part na ito nagwe-welding yung welder. At dyan sa malapit doon sa kanya pinag-weldingan, meron dyang mga naka-imbak na mga chemical compound. Ang sabi kanina sa atin, resin, tsaka yung pampaalsa ng plastic dahil gawaan nga ito ng tsinelas. So habang dito nagwe-welding, yung pag nagwe-welding ka, yung spark, yung ember na tumatalsik dun sa welding, tumalsik dun sa chemical compound. Ayon dun sa mga survivor, nagsimula nang lumiyab yung chemical compound nang matalsikan ito ng ember o yung spark mula dun sa welding. Ang nangyari, agad na nagkaroon ng pagkalat ng apoy at sabi nga nung ilan, meron ilang may pagsabog. Dito, hagdan ito, Attorney Regia. Ito hagdan. Doon sa hagdan na ito, meron 3 tao. Yung 3 tao na yon, automatic, agad-agad nabawian ng buhay yon. Dito sila nakapwesto. Yun din yung na-recover na hindi mga nasunog kasi karamihan ng mga na-recover na bangkay talagang natustay, nasunog. Pero yung 3 tao rito sa may hagdan, dyan sila agad binawian ng buhay. Kaya hindi sila masyado nasunog. Pero yung part dito, biglang kumalat yung apoy. Meron ditong pintuan. Ngayon, sa loob, ito, second floor, may mga opisina dyan. Nang malaman ng mga empleyado na nasusunog na nga sa baba at nadamay na nga itong dito sa may banda sa may hagdan, ang nangyari, mabilis na kumalat dito yung apoy. Ngayon, ang misteryo ngayon, tanong ngayon ng mga Bureau of Fire Protection na personnel, marami sila nakita mga patay dito sa bahaging ito. Meron ditong pintuan at may hagdan papunta dun sa exit. Meron mga survivor na nakapagpatunay kahapon na nakausap natin, nakadaan sila dito. Ito second floor, ito walang palapag yan, bali open yan. Meron lang division dyan. Marami sa mga nakaligtas dito nagtatrabaho sa impakan ng mga tsinelas at dito sa nagre-repack ng mga tsinelas. Nakatakbo sila papunta dito at ang sabi pa nga, nakalak pa nga nung una yon. Ang sinabi nila, asan yung susi ika? Sabi nung guard, doon sa table, nabuksan nila agad dyan. Ang problema ngayon, itong mga nandito sa taas na nakulong, dyan mabilis kumalat yung apoy. Ngayon, ang tanong ng BFP at inaalam pa hanggang sa ngayon, bakit hindi sila nakalabas dito? So basically, Attorney Reg, iyan yung floor plan ay pinakita sa atin kanina ng Bureau of Fire Protection.
At doon nga sa sinasabi nila, yun yung mga tanong eh. Pero established na kasi yung idea na talagang doon nagsimula yung sunog, doon nag-welding. Pero ang tanong, bakit ang dami hindi nakalabas doon sa warehouse? Actually, sa bilang na binigay ngayon ng local government ng Valenzuela, 72 na yung mga bilang ng mga patay. Pero hindi pa yan nila kino-close kasi meron pang mga part dun sa building na may bumagsak na mga yero, merong mga patay din daw doon. Hindi pa nila nakukuha yon. Hindi naman sila pwedeng agad pumunta doon dahil delikado. Dahil baka bigla na lang yun bumagsak. So sa ngayon, nandito tayo ngayon sa barangay hall ng Barangay Maisan. Dito iniipon. Dito dinadala yung mga nare-recover na mga katawan dun sa factory. So ang ginawa nila ngayon, tingnan mo sa aking likuran, yung mga pamilya ay tumutulong upang ma-recover itong kanilang mga, yung katawan ng kanilang mga mahal sa buhay. So patuloy pa rin ang pagtukoy ng PNP Crime Lab sa mga nasunog na katawan ng mga biktima. Subalit, mukhang negatibo na sa makukuha ng impormasyon sa pamamagitan daw ng fingerprint. Sinusubukan ng mga forensic expert na makakuha ng impormasyon through dental at sa pamamagitan nga ng pinakamabisa at accurate, yun nga yung DNA. Sa mga katawan na hindi masyado nasunog, makakatulong daw yung tinatawag na secondary modifier gaya ng relo, cellphone, suot na damit at iba pa. Sa barangay hall nga dito sa Barangay Maisan, dinala yung mga bangkay nakasilid sa mga cadaver bag at dito rin nagtitipon-tipon yung mga pamilya para makatulong sa pagtukoy dun sa mga kamag-anak nila na namatay. Nangako naman ng tulong pinansyal lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa mga naulila ng mga biktima. Gayun din, Atty. Reg, kanina inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na magdedeklara sila ng citywide day of mourning. Yung ding mga bandila sa mga barangay hall, naka-half mast na yon bilang pakikiramay at pakikidalamhati dito sa mga naulila, no, ng mga nabiktima dun sa pagsabog. Ngayon, mamaya magbibigay pa ng updates yung ilang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela para mabigyan tayo ng mga fresh na mga balita hinggil nga rito. At isa pa nga, sa isa kapapasok lang na balita ay na-relieve sa kanyang pwesto itong City Fire Marshal na si Sir, meron ng na-relieve sa kanyang pwesto, no? Kasi kapapasok lang nito, Atty. Reg, basahin ko lang, no? Para mabigyan lang. Ito daw kasi ay bilang sinasabi nila ay isang procedure na ginagawa sa isang investigation upang hindi magkaroon ng anumang halong, kumbaga sabihin na natin hindi magandang resulta ng investigasyon, na-relieve muna si Valenzuela City Fire Marshal, Senior Inspector Mel Jose Lagat at yung Senior Inspector Ed Gruber Okulam. So pansamantala yan muna yung ating maibibigay na impormasyon. So nakarelieve muna sila. So yan muna siguro ang maibibigay nating update mula dito mismo, no, sa Barangay Maisan sa May Valenzuela. At kung may pagkakataon pa ay makapagbigay pa kami ng ilang pa mga balita hinggil dito sa nangyari nga na kalunos-lunos na ikinamatay ng maraming mga empleyado ng factory ng sleeper dyan sa Barangay Ugong, Valenzuela. So yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa Valenzuela City.